Good morning. Good morning. Thank you talagang kakabsat na nagkanta. At kay kakabsat na ni Apo Dios ket matalag iti amin nga pagawin iti biyag tayo. Amen. Awan iti oras aldaw ito panawin nga ni Apo Dios ket saan nga mapagkalkan. He is always faithful to us. So again, together with my wife, at me nagyaman iti Apo, iti opportunity nga makaduhan na kayo, iti panagdayaw ka ni Apo Dios, iti daytoy nga aldaw nga iti Domingo. And it is a great joy for us to be with you, iti daytoy nga agsa pakakabsa. And we are blessed just to be with you today. Iti dati nga gundaway, ituloy tayo nga adalen iti topic tayo nga nagted niya. Ket DJ nagted tatang topiko ket may pangget iti panangi yunay-unay tayo iti devotion ket prayer time iti ulag iti pamilya. Sino kada kayo iti active devotion ket nagkakararag as a family? At nito are we doing our family devotions? I hope we are. At di pa naman siguro nga ma-challenge na niya, at nga kas lang consistent. But by the grace of the Lord, it is good nga iti may sa family, at iti panawenda nga agtugaw, nga agkararag, kat nagbasa ti Biblia together. Nga iti pastor da kat ni daddy, o ni tatang. Amen? Maliban na personal devotions tayo na ada iti devotion ni mother, ada devotion ni father, ada iti devotion na iti anak personally. So, iti dati nga minsay kakapsat ay katnadjay iti kangunaan na kahit may baga, sapay kumate iti pamilya tayo ay kat saan naman tsatwera ni Apo Dios. Mamagyan iti amin ang puso na we want the best for our family. That's why we are working. That's why we do our best nga may ted kumadin na mintas na masakbayan ng anak tayo. We sacrifice. We do everything that we could. Tapno, iti ko na tayo kay may ted tayo iti kasayahatan nga bambanan para kada iti pamilya tayo. But this morning, kaya ko i-emphasize na kapsat na that will only be possible if God is in the center of our family. Okay? So, iti kanadalan tata, we just entitled it, a God-centered family. Is your family God-centered? Para siya man panutan ka na yung pagkakapsat, ni Apo Diyos ba iti sentro, iti pamilya tayo? Ni Apo Diyos ba iti kangunaan na ipangpangruna tayo, iti unag iti pamilya tayo? Iso na kani iti priority ni tata, priority ni nana, and priority na iti anak? Is he? Okay? And I hope na at the end of the day that we can say and we will decide to make God the center of our family. So, dadya iti kayan ko nga ibating akarin karatay tata. So, once again, pagka iti Bible yung kakapsat, I would like to ask you to open it again in Psalm 127. And pinasadaan tayo dito yung pinapalabas na Domingo. And right now, isumanen itintay na bukatan kaya kita ang kakapsat. Psalm 127, the full chapter. And let me just read it to you once again, kakapsat. Para ka nagitiawan iti Bible stand. I'm reading from the ESV version. Kunana, Psalm 127. If it is not the Lord who builds a house, the builders are wasting their time. If it is not the Lord who watches over the city, the guards are wasting their time.
It is a waste of time to get up early and stay up late, trying to make a living. The Lord provides for those He loves, even while they are sleeping. Children are a gift from the Lord, a reward from a mother's womb. A young man's sons are like the arrows in a soldier's hand. The man who has many of these arrows enjoys a great blessing. He will never be defeated when he faces his enemies at the city gates. Niya po iti magbitisyon iti sa una, ani po iti Psalm 127. No, kita nyo kakabsat na before nga impagana, iti verse 3. Nga children are heritage or gifts from the Lord. Dapat di verse 1, kaya di verse 2. Right? Hindi naman pwedeng mag-shortcut ka nga verse 3 nga tago sa tikita. You have to go through verse 1 and verse 2. So, di verse 1, kaya di verse 2, iti ko natin nga pundasyon, no apel ako na di writer, o no di songwriter, nga iti verse 3, that children are heritage or gifts from the Lord. So, anya di siya statement dito eh. Anya di importante launa dito eh, kakasapulan tingin consider para masabi mo nga dagiti anak mo kat regalo nga makaparagsak ka manipod ka niya ang Diyos. When can you say that? So, start ka di verse 1, kaya di verse 2 muna na, it is vain unless the Lord, di ba? Dahil na verse 1, unless God builds the house or the family, you can never say that children are heritage from God. Saan mo nga marik na, kan saan mo nga maarami ka conclusion, nga dagiti anak tayo kat regalo ni Apo Diyos kada tayo, nga makaparagsak kada tayo, unless, di verse 1, kat totoo sa pamilya natin. That it is God who is building our family. Or, in other terms, niya po Diyos, iso iti sentro ti pamilya tayo, kadgapoy ti dayta, He is building our family. And we can say, with joy na talaga na, dagiti anak ko may regalo ni Apo Diyos. Let me Psalm 127, kasi surat ni King Solomon, and I think at lang iti duwa chapter ito Book of Psalms nga na-attribute ni King Solomon, and that is Psalm 72 and Psalm 127. Actually, dito nga Psalm mo kakabsat, dito nga kanta, may kaslangan nga rebuke ka na tayo. Gapunta tibiyag tayo naman minsan, adayaw ka ni Apo Diyos. Tibiyag tayo naman minsan, haan ka nakasentro ka ni Apo Diyos. Iso nga di verse 1 po na nga, unless the Lord builds your life, unless the Lord builds your family, and that can only happen when He is the center of our family. He is the center of our life. So nga, like nga kang kakakabsat, and then somehow, it is also a rebuke to us, nutibyan tayo at atayo ka ni Apo Diyos. May di pamilya tayo at saan na ni Apo Diyos isentro na. Dito punto kakabsat. If you leave God out of your life, and if you leave God out of your family's life, it is useless to work hard for our family. It would be useless. Nohan nga ni Apo Diyos, iti kangunahan, iti pamilya tayo. No, we will leave God out of our life. Ni Apo Diyos, outside iti pamilya tayo. Uray mo, itad mo kadagiti anak mo, dagiti aming nga pambanag nga kunang nga naimbag. May itad mo kadakwada, dagiti kapkap na kanda nga pambanag. That will amount to nothing.
it will amount to nothing. No niya po siya saan nga iso iti karungan iti biyag ko, kan iti biyag iti pamilya, iti daily devotions, kan iti commitments tayo. Oran yung makukwala iti amin na pinabagnan iti lubong. Instead that this, kung natin ang material possessions and blessings will help them, it will become a curse for them. Dunod kadagatan lang tayo nga makukuha na amin na kinabaklan yung awan niya po Diyos kadamala. Doon niya po Diyos awan di ka pamilya, awan kan ka, ano isa na iti sentro di pamilya tayo, oran kadakkel dagiti pamana, at iti patawid yung makinabaklan, iti patawid yung madaga, sino tinalawa tindaga na nito'y? At may patawid yung mansion kanigdan na yun, at may patawid yung bangko, dakkel, milyones iti kwartanan. Takapsan, this will turn into a curse and not a blessing to them if God is left out in our family. Iti Biblia ipagpagana nga iti pamilya ken isuti may sa kagrunaan kaniya po Diyos. Iti pinaswanan ni tao haan lang nga may isa ka tao. Ag partner, ag asawa, may isa ka pamilya. No? And amo ni Satanas nga iti pamilya it is the basic unit kung natin iti society. It is the backbone of society. Iti pamilya, it is the backbone of our churches, iti pamilya. Iso ang iti pamilya ay kumapoy, iti pamilya madadaan. It will also destroy the society, it will also destroy the church. Iso ang puntirya, iti kapuso, madadaan ng iti pamilya tayo kakapsan. But far it be that it will happen to us. So, it's my prayer na dito nga biga, makita tayo hindi ka na importansya that we will make God the center of our families. Dito nga mensahe ka para kada kami ka dati asawa na. Can you say, I love you to your wife? Tata? Akababay? I love you. No? Ngayon, para ka nang tipot lang single ka ang kakararag, aguguray, aglaglano, na agkaroon man iti pamilya. Iti-desert kung mga iti pamilya tayo kag may sentro nga kanayon kaniya po Diyos. But how can you do that? No, awan iti devotion time tayo nga pamilya. How can you do that? No, hani makita na kita anak tayo nga ni Apo Diyos iti pampakrol tayo, iti biyag tayo, iti pamilya tayo. So, what will happen? Ito iti minsan tatangamin sa pagkakasal. What will happen if I will make God the center of my family? What will be the result? What will God do? Ano yung part na kaya makita tayo kanta nagsapa? Well, number one, God gives growth to the family. Number two, God bestows blessings on the family. Number three, God grants guidance to the family. And then number four, God provides protection for the family. Nagito'y dagito'y makita tayong aramida ni Apo Diyos when we will make Him the center of our family. So, what is the number one kapsat? God gives growth to the family. Para naman naging verse 1, unless God builds the house. Ada naging dumadumang interpretasyon kita niya ngayon, ala kan miliyan ni Jai, may sa naging basic na kaya nakasawan. And the house does not only speak of the building, but of the people inside the building. And that is the family. The family.
So, ibang baga ni Solomon dito yung when God builds the house, so ada di jay punto jay akad nga suwan, when He is the center of the home, then God will help the family to grow in maturity. To grow in maturity. Ta syempre kinate, no ni apo Diyos iti sentro iti pamilya, He gives us the wisdom that comes from the Word of God. Dahil ang wisdom will help us mature. Iso nga, kami ka sa iti may isang marka iti pamilya, nga they are growing spiritually. They are mature. They are mature. Amen? If God is the center of my family, manano ti pa nag-aapa. At ano ti pa nagkinaawatan. At ti pa nagpipinasin siya yung kakapamilya. Amen? If God is the center of the family, there is growth. God gives growth, maturity inside the family. If God is in the center, He is building growth. Ijibulag iti pamilya tayo. Iso nga ano kita nyo, if God is really the center of our family, there is peace. Amen? Iti ulag iti pamilya, uray no, ada di panawin na kasla awanan tayo, ada na iti panawin na ano nga amo no kasat mga sulbalan, di jay dadagsen kasi magbay, and yet, the father is at peace, the mother is at peace, the children are also peaceful. Because God is in the center of the family. Merong growth spiritually. No? It is obvious. Iso nga iti may sa signage, iti may sa mark, nga malimbaga may iti pamilya, kat nakasentro ka niya ang Diyos, merong nangyaring spiritual growth together ng whole members of the family. So I would like to encourage my dear fellow parents. Anya, isentro ka ni Apo Diyos kadag iti pamilya tayo. God's grace is going to grace our hearts, our minds, and our souls when He is in the center of our family. So, di ko natin magtatayan nga ni Apo Diyos iti makin idea, iti pamilya. No? And I know na siya ka bingapay lang matatan, nasa pa lang naman ako, nasa 40s lang pa lang naman ako, no? And I only have one daughter. Compared ka na kayo nga adan iti manong anak, napatulpos yun, dapat po yun. And experientially, at ano iti may bagay when it comes to growing our family. And for me, anya, jay manong atawin adan iti pamilyanan, may pagkakakabsat na it is impossible for me to become a good husband and to become a good father to our child if God's grace is not available. It is so hard to become a godly and good father and husband to my family. No awan ni Apo Diyos. No awan ni parabol ni Apo Diyos. No awan ni kaasig ni Apo Diyos hindi naldaw. My wife can say that I am a good husband only by the grace of God. My child can only say that I am a good dad to her only by the grace of God. Iso nga no absent ni Apo Diyos iti pamilya tayo, tayo nga grow spiritually. Noan nga iso na sentro iti pamilya natunggan may sa kanitay. So the first point is this: God grows the family. Okay, God gives growth to the family. May tagwa na kayo tayo. God bestows blessings on the family. God bestows blessings on the family. Ano din ang ibaga ko na ano naging parentes ka no
Padakilenda dagiti anak ka, not out of love, but out of guilt. Pakana, alaga iti pamilya, out of guilt. Adanitan para nagiging ko na tayo nga pinlano ng gapo iti bugso ng damdamin kat nagkaroon na ng anak, nagkaroon na ng pamilya, nga di na oras, nga nakasagsagana. And they have no other choice but to help their children, provide for their children. So, anakay nagiging parents na they are just raising their children out of guilt and not out of love. Kasan iti lubong kaanda tayo tata. No? Ada nagiti naganda kati panakita tayo tata sari-sari o no pabigat iti panagbiag. Nakakalungkot no, kung tayo minsan gano'n no. Ada nagiti daduma kasi iti how they treat their children. Parang mga pabigat lang sa buhay. Dakan iti may isang businessman. Ini ang believer isuna. Kaya kanayon niya nga, he is looking forward niya nga mapan iti out of town at travel. Kaya nga adaywan na dyan anak na, di bakat na, di pamilya na. Para kang na, para sali-sali na lang iti success na kaya na ma-achieve iti biyak na. Parang pabigat na lang sila. No? Iso nga, he is always looking forward iti panawag nga at bakasyon, apan iti business trip, just to be away from the family. At di pa nakita na kanya pabigat. At eventually, hindi naman ti iso na, kaya nagbalik na siya pananaman. Praise God. Ngahan gaya. Iti pamilya, kitalitan na po ay intin niya ako Diyos na niya. They were entrusted to me, and I have to love them as the Lord has loved me. Ano? So, DJ, iti may isang problema tayo. Dapat iti may isang problema tayo tatanya. Kung iti Bible, children, obey your parents. Pero anong nangyayari ngayon? Parents. Diba? Obey your children. Nakakalungkot, pero sa iba't ibang kaparaanan nakikita natin, kasi nga mapaspasahan kanya. Sino ti masusulto ng iti pamilya? Nagiti anak natin. Iso naman din, nagiti kas na umaas na naganak. So, I am challenging, nagiti niyang people tayo dito. Let us live and obey what the Lord God says. Let us obey our parents. Tawag minsan nagbasa ko talaga tinaganak na niya. They allow their children to become bossy around them. Into naman sa paminsan hindi pa nagyan. Ngayon, ito gusto ko na tingnan natin dito. Ada is special na blessing when God is in the center of the family. Diyan ko na pala, God, unless God builds the house, it will amount to nothing. Kita din niya? Absent iti blessing niya po Diyos. Iti pamilya tayo. Nohan iso na iti sentro. Napanasan niyo iti grabe nga bandog mo, grabe nga trabaho, and then eventually, DJ, pumati amin nga aramin mo, awan iti nagmamaayan na. Sayang. Sayang din effort, sayang din panawan, sayang din nagastos, takawan iti nasayahan na nagbanagan na din pinlano ay naraming. Why? God's hand. Awan ni Jai. Awan di blessing niya po Diyos. So, when we allow God, when we make God the center of our family, God bestows blessings. No? Hindi baga dati ni Solomon nakapsahan niya. Ibagbaga na nga, dati anak tayo, our children who are blessed. Ibaga na our children are heritage, blessings from the Lord. When? When can you say that they are blessings from the Lord? Well, when they are brought up to love the Lord.
when they are brought up to honor their father and their mother, when they are brought up to respect their elders, when they are brought up to know and obey the Word of God. Dagiti nga bambana kakabsat, at baling lang ang possible when God is at the center of our family. Isu kayat mo, nga anak mo, ngayon ka i-bless ni Lord, at baling isu na respeto, kadagiting elders, at baling isu nga nalaing nga mang-honor, kada tayo nga parentes na. God must be in the center of our family. We want them to obey God, and in obedience, there is always blessing. Masabi mo tumakilda, iti presensya ni Apo Diyos. Let us make God the center of our family. Kasi ada na iti blessings that we cannot experience unless we are obeying God's commands, God's word. Ayan? So, may katalo kasi kung kitaan tayo, God grants guidance to the family. No ni Apo Diyos iti sentro iti pamilya tayo, ipakayo na di kasapulan tayo mag-guidance iti panagya. No dati problema, no dati panubok, no dati iti challenges, if we are going to make decisions for our family, for our children, for the future, God provides guidance. He grants guidance to us. Ada di may isang di ko na tayo nakakalungkot na kinapugot at nangapanawad. Pangalalaan na iti yung people iti guidance na iti panagbiagdan. Pangalalaan na iti wisdom o kasatod na nga agaramid kanag iti desisyon sa iti biagdan. Nakalungkot daw minsan, dati television. Iyan pa nga panahon na nga. Nohan mo ba mo ti aramidam sino iti tamagan? AI. Lahat kaya nang i-provide. I-type mo lang, labas na lahat. Ang magbibigay ng guidance sa mga bata ngayon, internet, artificial intelligence. At nakakalungkot minsan, uray pa yung kanagiging importante nga desisyon tibiyag ka saan ang gagaling ang guidance nila. Sa mundo. But if we make God the center of our family, they will experience the Lord's guidance. First, through us. And especially through His Word. No? Dito kinapod no obserbaran ta. No nakikanak tayo kanukot mawibuyan na tayo nga naganak. Ngay tibiyag tayo every day, we are systematically studying the Word of God, praying to the Lord, asking for His direction sa tibiyag tayo. Most likely, kunada, dagito yung obing kung tumadakil ta, they will copy us. Nga iti direksyon, iti tibiyag naman, they will study the Bible, they will read the Bible, they will ask God for direction para matibiyag na. So may observe, dati nga ba na, ngayon haan nga maadal iti preaching every Sunday, o no Sunday school teachers na susuro kadakwada. Di nga you ask God for direction, ask God for wisdom, for guidance. This is not taught, this is caught. It must be modeled by the parents. Datayo ti kahungaan nga pakakitaan da. No, ikan ti importansya iti sa ni Apo Diyos. Ikan ti importansya iti panagkararag iti panagbiag tayo. Most likely our children will also follow that. Amen? Iso nga lang kararagahan mo ngayon lamang iyakan mo. Let them see that you are praying. When you are having your devotion, let them see that you are having your devotion. Amen? Iti nakakalungkot, iti narigat, ibaga mga anak, nagkararag ka.
devotion ka. Dahil natin nga panintis, di tayo nga alaraman. Asat nung ekspektaran ngayon ni Diyan na tayo kung nagpalit na prayerful, at palit na godly, and they will ask God for wisdom. Yung si tayo mismo nga naganak, they do not see that to us. According to psychology, children models their parents. They follow what we do. Urahan ni magbaga na surutan na ka. Tuladan na kalata. That's how they are. Kanya, negative being. So, iti challenge ka tayo nagsasabi ko ma, tababan iti parabol nga po Diyos. Nakikita tayo hindi pa kaalanan na mismo nga, kailangan ka devotion. Di tatang po ang devotion. Devotion lang. Ninanang ko man ang kararan at kararagan na. Amen? Hante po nga sa kalitang duma nga, iti Bible may kata, lukatan na lang kas na nga pampaswerte na. Lucky charm. Kasi niyan, lukatan na lang, no, kwa. Dati problema da. Baka may isang lalaki. Kata, ano matati kaya i-apos na lang kaya tagta. No? So, wala na ka. Bibigyan, the first na makita ka line, the giant, ipagaytan niya ako Diyos para kanya. Nagkaskasay kayo maglaan. Na systematic, conforme, malukat ang iso. Para sa mga isang nata, lukatan na Bibigyan na. The first na line na nakita na ako na giant, and Judas went out and hung himself. Tingnan na the first kinabas na. Nga dito, pagkaitan ni Apis pa kaya pagkang agaw. Naguray, may sabay. May sabay. I-close naman ang Bible na, i-close na timata na, nilukatan na mga kasta, tapos itudunganan. Itudunganan. May nakita na, eksakto na pa na ni Ramay na. Wala na nakita, go and do likewise. Siguro mo nabasa na. Go and do likewise. For the third time, sana naman yung Bible na, kung hindi itong kaloban nilo para sa akin. Mamisang pay. Last chance. So, nilukatan naman yung Bible na, kita, itudo naman din, tinilukatan na yung Bible na, may tinakasulat. What you are going to do, do it quickly. So, tiyagal ka, manikilig na na, haan na pagayatan na, hindi yan nakita na yung Biblia. No? So, hindi sana ganun yung ating pagtrato sa Bible. Nakapag-feel lang natin, pag gusto lang natin, yan affirmation mula kay Lord, tsaka lang tayo magbubukas. Agbanat nga systematic, hindi pa nag-aral ng Biblia, pa nagbasa ng Biblia, kan hindi pa nag-aral. And when our children see, nga na dyan yan tayo mismo, halaan na kataramitan mo kasapulan, but it is your life. It is how you make God the priority and the center of your life. They will be able to quote it. Ada iti may isang Bible app na i-download ko dito yung cellphone. And natitiro ni kanyang ko, tada kami din mo kagbati ka namin di balay, ni Mrs. kita papaban ni trabaho. So, dito yung Bible app, every 2 hours, can bell. Kaya kung na nandiyan ka, it's time for you to pray. So, every time bell, and yes, Daddy, I heard, I will also pray here. So, aglablaban, may higher mission, or whatever we are doing, we pause, and we just pray. Whatever, di Diyos sumbrang, di kapanutan na kailangan may kararagan. And that happens every 2 hours. Yan tata, excited ko niya. Narigatan na maka-disturb ka na tayo. Madadya ba na naka-volume in the cellphone, so every time na manood me, we pause and we pray together.
already the name mother na. So, and I think it's a good way of, teaching our kid to pray. Handa lang pray 3 times a day. Breakfast, lunch, and dinner. Or no mas consistent tayo pa, pagkagising at bago matulog. Nga makita na nga iti-prayer na kantahan lang nagiging ang panawan. Yan, every moment is an opportunity for us to pray. Kakapsan, it is our desire that our children experience God's guidance, God's care, God's love para kadapanan. Ayan. And the easiest way is by modeling it to them. Ada tinagdamag mo na kasat no aya, di ko na ni Apo Diyos na kasat no ba na agmalinang na good and godly parent to my child. Ada tiniba ko na nabiman, simple lang at no kasat no, iti panang trato ni Apo Diyos kang kakas anak. Iso, iti panang trato kadagiti anak mo. And we can read several verses in the Bible. The genuine attitude ni Apo Diyos sa tayo as His children. Example kakapsan. Genesis 28:15. Para nandiyan, I am with you. Amen? Isaiah 51 verse 12. Para nandiyan, I will be with you. Deuteronomy chapter 20 verse 4. Para ni Apo Diyos, I will give you, I will help you have victory. Psalm 149 verse 4, I am pleased with you. Ingato tayo suda, itangkayag tayo suda, at hindi suda nga, ibaba. Kaya, nagmamisan, naglagay words tayo nga, it does not uplift them, but it destroys their spirits. Ngayon ko na 1 John chapter 3 verse 1, I love you. Amen? I love you. Jeremiah 31:34, I will forgive you. We need to be parents that are forgiving. And you know what? Vice versa. When we forgive our children, they will also learn to forgive us. Because whether we like it or not, we have shortcomings. We have failures as parents. But no experience na we are a forgiving mom, a forgiving dad to our children. They will also keep on forgiving us. Amen? And then lastly, example tayo, Psalm 34:15. I will listen to you. Minsan, may problema tayo na we do not listen to our children. Several times na yan, di dyan anak mo may alam, ibagbagan namin man. Pag-study up, or naglaba, or nagtuto up, or nag-aramigan, Daddy, ako biman ka panpansinan na I am busy with what I am doing. Nakailang daddy na siya. Hindi ko, Daddy! Biglang sigaw, buong mga kapitbahay narinig na. Wala, why are you shouting? Because you are not listening to me. Simple conversation, pero napapatay ni katagal. Hanggang peso ako pinagdagdagan di timag di anak ko. And sometimes we are like that. We don't want to listen to them. So how are we going to model godly parenting kadapada? This is how God is doing to us. No? So, kapsan, I pray na sabi ko ijin panagbiag tayo nga parents, adangay din jay guidance ni Apo Diyos because He's in the center of our family. His Word and His
His Lordship at adan di mo nagiti pamilya. So, about the Megopat, and this would be the last. God provides protection for the family. Nagitian lang tayo tatan ng panahon that they are unsafe. Wherever we look, talagang grabe, inadakas, itilupo kakabsat, kanya. Ado iti violence, ado nagiti tagtao nga nagtagtakos, and iti pelang kalsada niya, that we have drunk drivers, at nagiti makamuna nga kamote riders, at dapat kinaganda, Oscar. Nagijay drivers nga hata nga among kasulutan, gusto nga trapiko, gusto nga panagpataray, ayan. Ang awagan na pati Oscar katan. So, naduma-duma nga mabaling pakadaksan, pakadadaanan ng itanak tayo. Iti internet, may mga scammers, may mga predators. Istorya ba? Na-scam, hindi lang last Sunday, na-scam ako ngayon. Galing kami dito. Days before that, naka-DANG at talaga, naka-isis niya. I was naaloko yan nga nag-order, iti may isa nga scammer. Grabe. Pasadus ko na lang. Magudara iti cover iti tugaw iti lugar. Leather seats. Tapos iso ko iti may kami iti lugar mga malalali tugawan. So dati nakita, may konti conversation ni nag-order na di kapsa tiyo. Ako na, malaka. Yan kayo di simampat, DJ order. Hanggang na kami timawat, DJ Karong Bami. Ako namin sikat di mangawat pa yun, tabayagan dito yan ka. Nilukata, DJ Karton, kakapsan. Ay nga, hanggang na si Cover ko nilaban na. Upat na piraso nga pantalon kawagwag. And, hindi ba ito talaga matapulanan? Makagawa ng dandanan kanya. I was calm. Sayang din bayad ko. Dahil wala kang doon, nagkahala ka. Yan ang nga. Nanay saan na tayo manan. At narayan natin kinadakas, and they are predators, scammers on the internet, and nagiging immoral teachers in the classrooms. Everywhere you turn, there is danger. Our children are not safe. We cannot protect them 24 hours, 24/7. But if God is in the center of our family, amen, God protects our family. It's no wonder mo na natin Biblia, unless God guards the city, unless God is the protector of our families, unless God is the defender of our families, unless God is the shelter of our families. Yung mga trabaho ng mga policemen, ng mga police officers, it will be in vain. Lahat ng effort natin to protect our family and our children will be in vain unless God. Amen. God provides protection. Iso nga, di siya iti-comfort ko, lalo no, ni Mrs. everyday, ang biyahe, umay nito bagyo for her work. Ni Jubin ko, everyday, ating sundo, DJ Iskilahan. We cannot 100% give dapat na protection iti pamilya tayo.
But praise God, because we have a greater guard more than ever, and His name is Jesus, our Lord. Kung na ng Biblia, He sends even His angels to minister to those who fear Him. Nagmayan. Isang importante nga ni Apo si December at pamilya tayo. Because it is only He who can provide dijay kasapulan na itanak tayo protection from different dangers. Remember po iti Bible, iti panawad kan dumakdakas nga dumakdakas. Sino nga iti balong protector iti pamilya tayo mga ni Apo Diyos. So, those who place God at the very center of their families, they will be sheltered by His shadow. Those who place God at the center of their families, they will be covered under His wings. Amen. Those who place God at the very center of their families, they are engraved in the palms of His hand. Ada naging mga adal iti naging manok. Sino ka lang iti kagalaga iti manok kakabsa? Dati manok yun? No? Hanga di manok kapang palo. Nabali di narigatan ko. Iti pa niya kaprusan every morning narigatan. Manok na sisita. Naging ng manok niya. Naging manok ka no? Ada iti special nga way to protect their chicks. Lalo na ito'y hen, ito'y inahin. Yan. Ada iti agila, wala iti hawk. At taytayang mga na iti anak na. Agibara, iso na iti may salang asam. No? Sa baran niya. And then, ikato na iti payak na. Dagi dyan anak na, at tataray ka. Nga kumay ngaglinom. Ijay under its wings, tapos i-cover na nakasta. Hanggang na pumanaw di jay aglaw-law na agsinto iti anak na. May sabi na napansin na, no agkuruod, agkitlat, kat agrugi nga agtuto, adaman iti voice na jay manok. Kat no ag-sound iso na iti nga voice na, dagi dyan anak nagdardaras naman nga umasida. Iningato naman di dyan wings na, and then i-cover naman isula. No? May isang special way nga karabitan na iti hen. And then I remember di dyan, one day, ni Jesus Christ, ayan, ada siya na di Mount of Olives. Kaya, He looked at Jerusalem. And then, niya di ko na ni Jesus si Jai, oh! He cried. And then he said, Jerusalem! Jerusalem! How I wanted to gather you as a hen gathers her chicken, but you would not. Kaya ko ako masintag kayo, I want to gather you under my wings, kas lang ang chicken, kas lang ang hen. But you do not want. You do not want. Kagayon, and kakapsan, I want to tell you that God loves to gather our families under His wings, under His protection. And I believe the Lord longs to see nga naging families tayo, paano mo natin ang altar, family altar, and that speaks of our devotion, of our prayers, offered to the Lord as a family. Napanood niyo ba yung War Room na Christian movie? Ada ba di altar yun? Ijay pamilya yun? Hindi ada ti pala di banger, ada ti altar-altar, ada ti balbalay niya. Yung adangaran ti imahe niya nakakapit. But when you say altar, at this very moment, it speaks of our communication with God. We talk to Him in prayer, He talks to us through His Word. May ganun ba tayo na ginagawa?
God longs to see our family altars in our homes and in our churches. Iso nga, itita ko nga solusyon kay iba't kata na magsaba, kada amin. Is God really in the center of our family? Kasi iso na, kung natin Biblia, God grants growth, gives growth. Iti pamilya tayo. God bestows blessings. Iti pamilya tayo. God grants guidance para kadadito na lang tayo. And God's protection is available. Kadadito. Hantay makayang marupudin, iti parapon ni Apo Diyos. He is so loving, He is so generous, praise God. And I praise God that He is a God of many chances. Amen? Kung na tayo huwag nagpaiso. Adayo at ni Apo Diyos. Adayo ti pamilya ni Apo Diyos. Sama ni Apo sa sentro ti pamilya ni. It's okay. It's never too late. It's never too late. It's my prayer at the time of Gundaway, God is calling us again. Make me the center of your family. Make me the priority of your family. It's not too late. Bago na nagiti anak dagat, adayo, ada di anak yun, ada Jabron, ada di sa baling probinsya, sa baling na parte tinubong kung natin niya. It's okay. If our children have grown and left home, we can still help them and lead them to be to be under God's wings of protection. Pray for them. Mayat na dijay payak ni Apo Diyos. Yan. Kawan direktor ng payak na yan. The protection ni Apo Diyos, His wings that represents protection. It is beyond geography. Amen? Kanina, pinag-aaralan yung mga places in the Bible. No? It can reach even the places where man cannot reach. Talaga na awan hindi posible kanya Apo Diyos. Yan malay dito tawag na kada tayo. Let us make Him the center of our family. Sometimes, isatanas, kaya itipasol, kaya itilasag, itilubong, ibagana, nalalaw itiaminan. Tatlo ibagang pela isintron ni Apo Diyos, itibiyat mo kung itipaminan. Yang hanap po muli kakapsan. Tatami lang, I would like to ask you, I would like to encourage you, no tibiyat mo kat adayo ni Apo Diyos, no ni Apo sa sana iso di sentro ni pamilya tayo, we can start again. Kaya tayo, iti family tayo, iti tema tayo, our family will experience a godly legacy, a godly heritage. We make God the center of our family. And yes, we start, it's a devotion time. We start, it's a prayer time tayo sa pamilya. We model it to our children that they may see. And they will also follow us. So, I hope and pray na kaban iti parabon ni Apo Diyos. Nagiti pamilya tayo, na ito mabitisunan, ang mature, ang grow, agkaroon tayo iti peace, iti wisdom, iti pamilya, naragwagsan ang kakatwa, iti family, because God is in the center of our family. We experience the pintas na protection ni Apo Diyos daily, in spite of the dangers around us. So, I hope you pray by the grace of the Lord. Kakabsan, make God the center of your life, of your family. Ay kararap tayo. Father, anyan karagsak ni Apo Diyos nga awagan na ang Ama ni Apo Diyos. The most precious word in the scripture
Abba. And we thank you that you are our Abba Father. You receive us with love and with joy when we come to you. You always rejoice over us when we turn to you. Ama, you do not condemn us. You just forgive us and renew us and strengthen us. Lord, I pray na tulungan na kami to live a life, to live a legacy and a heritage na mabalin na tuladan na gitagnak ni Apo Diyos. A legacy, a heritage that is centered to you. Please continue, Lord, to teach us for the sake of our Lord Jesus Christ and for His glory. We thank you, Father. We thank you, Lord. For this we pray in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Good morning, Manat.